Pangatlong araw na po ngayon ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Audrey, mas maayos at maginhawang biyahe ang sumalubong sa mga motorista at pasero sa pagdaan nila sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito ay kasabay ng ikatlong araw ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pagputok pa lamang ng umaga, agad ng kapansin-pansin ang mas maayos at organisadong daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Partikular ito sa mga motoristang bumabiyahe patungong Elliptical Road, Batasan Hills at Fairview sa Quezon City. Mahigpit na sinusunod ang kanya-kanyang lane lalo na para sa mga motorcycle riders na nananatili sa itinilagang linya. Maging ang mga public utility vehicles ay sinusunod ang tamang mga loading at unloading zones na nakatutulong upang maiwasan ang abala sa trapiko. Sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng NCAP, umabot sa 515 na motorista ang naitalang lumabag sa nasabing pulisiya. Mababa ito kung ikukumpara sa 1,112 na motorista ang naitalang lumabag sa unang araw ng muling pagpapatupad ng NCAP matapos pansamantalang alisin ng Korte Suprema ang temporary restraining order hinggil dito. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa mga traffic sign, motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, tamang babaan at sakayan ng public utility vehicles at iligal na paggamit ng EDSA busway. Ang NCAP ay sistemang gumagamit ng mga closed-circuit television o CCTV camera na nakalagay sa mga pangunahing lansangan sa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA upang otomatikong makuhanan ang mga traffic violation. Kabilang sa mga sakop nito ang mga circumferential at radial roads gaya ng EDSA at C5. Nagbabala naman ang Metropolitan Manila Development Authority MMDA laban sa isang peking link na kumakalat sa online kung saan umano maaring tingnan ng mga motorista kung mayroon silang mga paglabag sa ilalim ng NCAP. Ayon sa MMDA, mainam kung iwasan ang pagpo-post at pagbahagi ng nasabing link upang hindi magdulot ng kalituhan. Pinapayuhan din ng publiko na huwag gumamit o gamitin ang website at huwag i-type ang kanilang plaka upang maiwasan ang posibleng panluloko o pagnanakaw ng personal na impormasyon. Pinag-aaralan pa rin kasi ng ahensya ang posibilidad ng pagpapadala ng text message para sa mas mabilis na pagpapabatid ng mga violation. Sa ngayon kasi sakaling may naitalang paglabag, makatatanggap ang motorista ng notice of violation sa pamamagitan naman ng PhilPost. Audrey, paalala sa ating mga motorista ngayong Miyerkules, bawal ang mga plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ugaliin po nating sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.